ng proteksyon sa Senado si Senador Bato de la Rosa sakaling ipaaresto ng International Criminal Court. Sagot niya sa tanong kung handa niyang samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At i-arestuhin tayo. First, of course, i-avail ko muna yung protection ng Senado because Congress is still in session up to now. So, i-avail ko muna. Then, up to what extent yung naibigay sa akin na liderato ng Senado, then after that, isasama na tayo doon sa ICC. Sana niya ay huwag muna siyang isuko sa mga awtoridad hanggang hindi pa adjourned ang 19th Congress session. Sakaling matapos ang session ay handa na siyang sumama sa ICC. Nauna na niyang sinabi na hindi siya nagtatago sa mga awtoridad. Nangangampanyaan niya siya sa bundok sa Surigao at Agusan nang arestuhin ang dating Pangulo. Wala pang pahayag kaugnay nito si Escudero. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang February 2025 Pulso ng Bayan Pre-Electoral National Survey. Nakatutok si JP Soriano. 13 senatorial candidates ang may statistical chance na manalo kung ngayon gagawin ang eleksyon. Sina Senador Bongo, Congressman Erwin Tulfo, dating Senador Tito Soto, Senador Bong Revilla, Senador Bato de la Rosa, TV host na si Willie Revillame, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Lito Lapid, Makati Mayor Abby Binay, Senador Pia Cayetano, Congresswoman Camille Villar at dating Senador Ping Lacson. Isinagawa ang survey February 20 to 26 at may margin of error na plus-minus 2%. Sa face-to-face survey, tinanong ang 2,400 respondents kung ang eleksyon ay ginawa noong survey period, sino-sino ang iboboto nila bilang senador. Sabi ng Pulse Asia, walang nagkomisyon ng survey. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. One villain down, pero hindi pa tapos ang barkadagulan sa GMA Prime Series na mga batang Riles. May bagong papasok na karakter na gagampanan ni Paulo Contis. Ang dapat abangan sa kanyang role, ichichika ni Lars Santiago. Hitik sa aksyon ang ginawang pagtugis at pakikipaglaban ng mga batang Riles na sina Kidlat, Kulot, Sig at Dagul kay Dr. K na nasa likod ng kidnapping para sa organ selling. Pero bago pa nila mahuli si Dr. K, naunahan na sila ni Argus na hindi na hinayaang mabuhay pa ang doktor. Pero hindi pa tapos ang bardagulan ni Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Rahil Birria at Anton Vinzon. May padating kasi silang kalaban na mas matinik at mas malupit. Siya si Jackson, ang karakter na ginagampanan ni Paulo Contis. Kakampi ni Matos na ginagampanan naman ni Bruce Roland. It's a very challenging role, very physical kasi sobrang action siya. Tapos siyempre, kailangan mo sumabay kina di ba, kina Kokoy, kina Miguel, kay Bruce kasi puro masisigla yung bata Kapansin-pansin naman ang bagong look ni Paulo na physically fit. I've been running, lifting weights, and talagang keeping myself healthy, no? So sakto nung dumating tong opportunity sa mga batang Riles, I was very physically prepared. Ngayong Biyernes ay ipagdiriwang ni Paulo ang kanyang 41st birthday. Pero may trabaho raw siya dahil malaking eksena ang kanilang kukunan sa mga batang Riles. Sa ngayon, sa mga kasamang young actors, si Bruce pa lang daw ang nakaka-eksena ni Paulo. Very professional na bata. He knows he has a lot to work on, he has a lot to learn at hindi siya nahihiya magtanong. Noong bata ako, palagi kong pinapanood si Kuya Paulo. And ngayon, kasama ko siya hindi lang sa taping. Ngayon, partners kami dito, partners in crime. So, I'm very excited. Sobrang miss naman ni Bruce ang mga kapatid niyang Riles boys na sina Miguel, Kokoy, Rahil at Anton na matagal na raw niyang hindi nakakasama. Kasi pag magkakasama kami sa taping, iba kami ng sila nasa main unit, ako nasa extended unit, minsan baliktad. So hindi kami nagkikita. Nami-miss ko yung kakulitan sa tent. Wow!
Mar Santiago, updated sa showbiz happening. Arestado ang 2 Chinong suspect sa kidnap for ransom pero bago mahuli, nakaaksidente pa sila habang tumatakas. Nakatutok si John Consulta. Umuusad na ang trapiko papuntang EDSA Extension sa Pasay nang biglang sumulpot ang isang dark gray na kotse at sumalpok sa isang motorsiklo sa lakas ng impact. Durog-durog ito habang tumalsik ang rider. Ang kotse, napag-alamang sasakyan ng mga tinutugis na Chinese dahil suspect sa kidnap for ransom. Sa kanyang pagmamadaling pagtakas, ito po ay kanyang nabangga ang isang motorcycle rider at ito ay binawian ng buhay. Nakatakas man sa habulang ito, nahuli kinalaunan ang 2 sa mga Chinese. Ang kinidnap nila, isa ring Chinese national. Nabisto rin sa mga kasama nila sa kondo ang kanilang lakad. Bukod po sa baril, mayroon pa rin po tayong na-recover na suspected illegal drugs. Ito bang tinatawag na ketamine. So meron po kaming na-recover na 152.4 grams na meron siyang street value na 700,000 pesos. Ito kasi talaga yung kanilang ginagawang trabaho dito sa Pilipinas, yung magbenta ng illegal na droga sa kapwa rin nila Chinese. Napag-alaman din ng Pasay Police na 2 sa mga suspect dati nang naaresto dahil sa kasong kidnap for ransom pero nakalaya dahil umatras sa kaso ang mga complainant. Ongoing po yung pagpapile nila ng kaso. Ito po yung kidnap for ransom, illegal possession of firearms and ammunition, tapos yung Omnibus Election Code, Dangerous Drugs Act. Kakasuhan din natin sila ng reckless imprudence resulting to homicide sa pagkakapatay ng biktima, yung riders po natin. Sinisika pa namin makuha ang kanilang pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. 4 ang nasawi sa sunog sa Malabon. Kabilang dyan ang isang bata at isang person with disability o PWD. Nakatutok si Bea Pinlac. Nagngangalit na apoy ang gumising sa ilang pamilya sa Barangay Longos, Malabon pasado 3:00 ng madaling araw kanina. Ayon sa BFP, hindi bababa sa 11 pamilya ang apektado sa sunog na umabot ng first alarm at tumupok sa 6 na bahay na gawa sa light materials. Ang isang pamilya rito, tila gumuho ang mundo nang makumpirmang nasawi ang 4 nilang kaanak na natrap sa nasusunog nilang bahay. Pagising na lang namin, lumiliyab na, nagtakbuhan na kami. 4 lang nawawala sa amin dun sa mga nakatira. Gumawa kami ng tuwalya na, tapos binasa namin kasi grabe na yung apoy. Nasa, nagmumula sa taas, tapos talagang pinilit na lang namin makalabas. Hindi ko alam na hindi pala sila nakasunod. Patay ang 25 taong gulang na ina, anak niyang 9 na taong gulang at ang 2 kapatid ng babae, kabilang ang 38 taong gulang na person with disability o PWD. Yung 4 na casualties nasa likod, back portion siya ng residence nila. Kaya possibly na-trap sila dun sa isang kwarto, nagsama-sama na lang sila dun. 3 ang sugatan sa sunog. Si Nanay Maylin, papasok na raw sana sa trabaho nang sumiklab ang apoy. Nakita ko umaapoy. Yung mga anak ko, inano ko talaga. Ang iba pang nasunugan, nakayapak ng lumabas at halos wala nang naisalbang gamit. Tumagal ng mahigit kumulang 3 oras ang sunog bago tuluyang naapula. Medyo natagalan lang dahil active pa po yung kuryente. So nagre-request pa tayo nung time na yun sa Meralco para makat yung power supply. Iskinita yung dinaanan natin. Ang kagandaan lang dito na confine siya ng firewall. Kaya nalimit lang yung isang compound lang yung nasunog niya. Sa Barangay Hall muna pansamantalang nanunuluyan ang ilang pamilyang nasunugan. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Pinag-iingat ng Australia ang mga mamamayan nito sa Pilipinas at pinaiiwas sa mga protesta na maaari umanong mauwi sa karahasan. Walang direktang tinukoy pero dahil anya ito sa mga pangyayari kamakailan. Mapayapa naman ang sunod-sunod na pagtitipon bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Salima Refran. Ngayong hawak na ng International Criminal Court o ICC sa the Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakaharap sa kasong crimes against humanity.
Nagtipon-tipon naman sa Pilipinas ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Kanina, nagsagawa ng prayer vigil at candle lighting ang ilang supporters ni Duterte sa labas ng Korte Suprema. Libo-libo rin ang nag-alay ng awit at kandila sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, gaya sa Kidapawan City, Butuan City, Malaybalay at Valencia City sa Bukidnon. Nagkaroon din ng pagtitipon sa Zamboanga City, Iloilo, Zamboanga, Sibugay at Polomolok, South Cotabato. Nagkasa naman ng motorcade ang mahigit 1,000 fire volunteers sa Davao City na balwarte ng mga Duterte. Pati sa Cagayan de Oro City, habang noise barrage naman ang isinagawa sa Pekit, Cotabato. Bukod sa Mindanao, nagpaabot din ng kanilang suporta sa dating Pangulo ang ilang taga-Visayas, gaya sa Cebu, Bohol, Siquijor, Dumaguete City at Gihulngan City. Pati na sa Sogod, Southern Leyte. Ang ilang kaanak naman ng mga biktima umano ng extrajudicial killing sa naging kampanya kontra droga ni Duterte, masaya sa naging pag-usad ng kaso. Kahapon, binasbasa ng 18 sa 77 labi ng EJK victims na nakalagak sa dambana ng paghilom sa La Loma Cemetery. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Pahabol at chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Kinilala ang galing at husay ng mga kapuso sa 2025 Lasallian Scholarum Awards, kabilang sa mga pinarangalan ng akdang The Cost of Biz Education ni Giselle Ombay ng GMA News Online. Ginawaran niya ng Outstanding Online Feature Story on Youth and Education. Outstanding Video Feature Story on Youth and Education naman ang digital documentary ng GMA Integrated News na silid aklatan sa lansangan ni Lilian Tiburcio at Jenica Villanueva. Nakuha rin ng GMA Pictures film na Firefly ang Outstanding Film Feature on Youth and Education. Mula sa sandaling ito, isang kapuso at isang kapamilya ang magiging isang duo. Yan ang biggest reveal ni Kuya sa kanyang bahay para sa Sparkle at Star Magic housemates. Kapag na-nominate ang isa, nominated din ang kanyang partner. At kung na-evict naman ang isa, kasama nga alis din ang kanyang duo. Sabi pa ni Kuya, for the first time, dalawa ang tatanghaling big winner mula sa dalawang network. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Shaira Diaz. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Shaira! Salamat sa iyo, Shaira. Thanks, Shaira. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.